Iginiit ng mga abogado ni former President Rodrigo Duterte na nasa enfeebled physical state ang dating Pangulo bilang suporta sa kanilang apila sa desisyon ng International Criminal Court o ICC na manatili ito sa kulungan habang naghihintay ng paglilitis. Katwiran ng defense team ng dating Pangulo, nagkamali ang ICC Pre-Trial Chamber nang pagtibayin nito ang kanilang desisyon na dapat manatiling nakapiit si FPRRD at pagtangging ayunan ang joint medical report tungkol sa cognitive impairments nito. Batay sa naturang report, wala ng kapasidad si Duterte na planuhin ang kanyang araw-araw na gawain. Kaya't lalo na umanong wala itong kakayahan na planuhin pa ang kanyang pagtakas sa mga magbabantay sa kanya. Ayon pa sa mga abogado ni Duterte, masyadong kaprisyoso ang naging pagtrato ng pre-trial chamber sa medical evidence ng depensa. Una nang tinanggihan ng pre-trial chamber ang hiling ng kampo ni Duterte na makalaya muna ito habang nakabinbin pa ang paglilitis sa kaso nitong murder na katumbas ng crimes against humanity dahil sa mga napatay sa ilalim ng war on drugs ng kanyang administrasyon. Mga kababayan, si Tatay Digong ay malapit na pong makauwi kung pagbabatayan ang pronouncement at sinabi po ni Attorney Kaufman, nagkamali po ang ICC, mga kababayan, sa ginagawa po nila dito kay Tatay Digong. Wala na pong pinagbibigyan na mga objection or yung mga kahilingan, mga motion. Wala na po pinapakinggan itong ICC, mga kababayan. Maliwanag po, kangaroo court lang ang ginagawa nitong ICC. Palibasa siguro, pag wala na si Tatay Digong, inutil na sila dyan at wala na po silang silbi. Ang mga kababayan, samantalang andyan pa sila, sa malamang sa alamang, di natin alam, baka dyan napunta ang mga mali-malitang basura. Basura basura, wala pa ako sinasabing peya. Basura yon. Mga kababayan, yan po ngayon ang ating pag-uusapan sa araw na ito. At ang matinding pag-uusapan natin, si Marcos Jr. hindi na makatae. Sintabi sa mga kumakain, mga kababayan, mayroon pong kumakalat na mga picture, na mukhang tila di umano ay mayroong bag nakasukbit. Okay? Mamaya natin na pag-uusapan yan. At itong impeachment kay BP Sara, mukhang pati itong kanyang mga kakampi ay ibabasura po ito kaagad ng walang kaabog-abog, mga kababayan. So, kung interesado ka po dito ngayon sa ating pag-uusapan, ay wag ka na pong lumayas pa. Lumayas. Di ba? Sa wakas, si Tatay Digong malapit na makahuwi, no, mga kababayan. At antayin po natin ang mga multo ng ghost projects ni Marcos Jr. Nagpaparamdam na naman po sa kanya. Yang lahat na yan ay dito nyo matutunghayan sa BMR channel na paborito ninyong tinatambayan at pinapanuuran, bagamat nai-stress kayo, pero paminsan-minsan ay nawawala naman ang wrinkles ninyo. Ayaw, Col! Bata pa ko, Col! Sayang ang wrinkles! Si Auntie Claire. Anyways, mga kababayan, maraming salamat po muna sa walang sawang nagla-like, nag-share at nag-subscribe sa ating channel. Sa nagsasabi pong, ang daldal mo, salamat! Narinig mong ang daldal ko. Kasi kung hindi ako madaldal, wala kang napakinggan. Okay. Kung gusto mo po ng ayaw ng hindi madaldal, doon ka manood sa mga pipi. Yon, tiyak. Mga kababayan, ito po, ang impeachment kay BP Inday Sara ay hindi po makakakuha ng 1/3 na voto. Panoorin po natin tong video na ito. So baka maging maging mabilis rin, Mabilis 'di ba? rin, Na oo. kumuha ng 1/3 plenary vote para po maakyat kaagad po sa Senado. Pero alam mo, Oo. Pat, nung kagabi nga may kausap akong mga ilang kongresista, parang ang sentiment nila ayaw na nilang mangyari yung nangyari nung 19 na napuwersahan silang pumirma. So
parang yung one-third na option mahirap. Ah, really? Oo, kasi Oo. anong enticement na ibibigay ng liderato ng mababang kapulungan Oo. para magboto sila. Boto sila. Oo, umakyat, kasi oo. ito mangyayari kung magwa one-third sila, very transparent yan. Hindi katulad ng 19 Congress Oo. na kinulong sila sa isang room, Oo. inalis yung cellphone, Oo. pumirma sila kahit hindi nila nakikita yung mga charges Oo, kay Vice President. So, iba yung terrain na ginagalawan natin. Oo. At papalapit ng papalapit siya ang 2028. Kaya, At oo, 'di ba? So public opinion, alam naman natin ang impeachment is really before the court of public yes. opinion. Oo. Mahirap na diinan nila at paspasan nila na makuha yung one-third dahil unang-una, syempre tinitingnan rin ng mga legislators yung ano ba yung survey, Oo. ano ba ang trust rating, ano ba ang approval rating. May ibang survey firms na nag-measure na ng if elections were held today, who would you vote for? So itong mga ito, syempre naiisip na nila, naku, paano ako gagalaw? Correct, No? oo. So yun yung mga tinitingnan nila at saka pagdating mo naman sa ground, paano mo i-explain sa taong bayan na nung 19 Congress pumirma ka sa mabilisang impeachment pagkatapos itong 20th Congress, ganun din ang behavior mo. So maraming mga bagay na pupunta sa pagdedesisyon ng kinatawan diyan sa usapin kay Vice President. Iyan mga kababayan. So, maliwanag, mahirapan na po sila na makakuha pa po ng one-third na perma. Una, wala na po siguro ngayon, no? I hope and I really think talaga na wala na po yun. Yung dating ginawa nila na kaya sila pumirma ay ayon kay Congressman Toby Chanco, mayroon po silang bayad or may binigay pong 150 million. 'Di ba? So sa tingin nyo naman siguro mga kababayan, mukhang wala na naman siguro ngayon yun, ano? So dahil ang mga congressman po, mga mukhang pera, alam nyo naman, ay magtutuhanan na lang po tayo, marami po dyan mga mukhang pera. Wala pa akong pinapangalanan, ha? Marami naman kayo dyan eh. Hindi naman kayo lahat. Hindi naman lahat. So, huwag kang magre-react kaya hindi naman ikaw ang pinapangalanan ko. Unless kung talagang mukhang pera ka, bahala ka sa buhay mo. Pero at the same time, hindi pa rin kita papangalanan, okay? Para siyempre, alam mo naman, mga tuso kayo dyan eh, di maglabanan tayo ng blind item dito. Pero, alam na po ng taong bayan yan. Ha? At alam na po ng taong bayan kung sino ang kanilang ibuboto pagdating po sa 2028. Consistent po si Vice President Sara Duterte na kung siya po ang tawag nito, kung ngayon po ang eleksyon ay siya po ang mananalo. At ang mga survey nagsasabi 87%, 97%. Wala na po habol ang mga kalaban ni Vice President Sara Duterte. Ang habol lang po ng mga ito, mga kababayan, ay Daya, Magic at syempre si George Garcia ng Comelec. Yun lang naman po ang hahabulin nila. Pero kung wala na po yan, tuloy-tuloy na po sa normal na process ng eleksyon. Ngayon pa lang, mayroon na po tayong bagong presidente at yan nga po si Vice President Sara Duterte. Period, kabayan. Now, na-curious ba kayo, kabayan? Dahil pinalutang po ang sinasabi na si Mary Grace Piatos ay ilulutang daw po di umano. Isisiwalat daw po ni Vice President Sara Duterte ito pong si Mary Grace Piatos. Bago ko sa inyo mga kababayan ipapanood o ipakita sa inyo kung gaano ba kapanganib pagka isiniwalat po itong si Mary Grace Piatos, kayo ba? Comment muna kayo. Sang-ayon ba kayo? Sa ngalan ng katotohanan, yung confidential agent na si Mary Grace Piatos ay isa publiko? Bago ko ilabas na sa inyong aking video. Sang-ayon ba kayo, kabayan? Kung comment kayo, kung sang-ayon kayo, paki-comment. Sabi kung bakit sang-ayon kayo. Kung hindi kayo sang-ayon, pasabi rin kung ano ang bakit hindi kayo sang-ayon na ilantad si Mary Grace Piatos. So, nag-comment na kayo mga kababayan. 1, 2, 3. Ito na. Ayon dito kay retired General Romeo Puques,
retired general nangangamba sa panganib na kaakibat ng balak na paglalahad ng code name na Mary Grace Piatos. Kung totoo man ito, dapat tandaan na ang pagbubunyag ng mga code name ay may kaakibat na panganib. May panganib po ito mga kababayan. Ano ba itong panganib? General Puques. Kumusta ka na pala Sir General Puques, no? Huli natin to nakausap doon pa sa Kumilik eh. Na-interview natin to noon. Okay, mga kababayan, ito palang panganib. Retired General nangangamba sa panganib na kaakibat ng balak na paglalahad ng code name na Mary Grace Piatos. Ayon sa ulat, ilalahad di umano sa impeachment hearing ni VP Sara kung sino ang totoong tao sa likod ng code name na Mary Grace Piatos. Kung totoo man ito, dapat tandaan na ang pagbumunyag ng mga code name ay may kaakibat na panganib. Matatandaan na noon si Hector Mabilangan, isang mataas na leader ng NPA na napaulat na pinatay ng sarili niyang grupo matapos umanong mabunyag na tumatanggap siya ng pera mula sa gobyerno bilang ahente. Nangyari ito pagkatapos lumabas ang kanyang tunay na pagkakikilanlan nang magkaroon ng pagbabago sa isang tanggapan ng gobyerno dahil sa usaping peace process. Kaya ang tanong, kapag may code name na ibinunyag, sino talaga ang posibleng maapektuhan at bakit kailangan ilantad sa publiko? Yan po ang tanong ni Retired General Romeo Puques. At yan din po ang kanyang basihan ng sinasabi niyang mapanganib na ilalantad po ang code name, lalo na nga itong si Mary Grace Piatos. Okay lang siguro kung ilantad ito, kung si Kukak pala ito. Sa mga may nag-comment dyan, okay lang, o sige. Nagdugtungan ko na lang, okay lang, kung si Kukak siguro yan. Si Bake. Lantad mo na, Bibi Sara. Di ba? Meron din sabi kasi ni Bibi Sara na itong si Kukak, itong si Bake ba, pakialamero ito, namimigay ito ng pera eh. Di ba? At nasangkot na nga ito sa insertion eh. Mayroon ito 100 million o billion. Di ba? Nasangkot itong mga kababayan, itong si Bake, itong si Kukak. Oh, wala akong pangalanan ha, basta si Bake lang at saka si Kukak. O bakit? Tao ba yan si Kukak at saka si Bake? Eh, katulad naman ni Mary Grace Piatos, di rin tao, di ba? O di bahala kayo magano kung sino si Bake, sino si Kukak, pangalanan nyo kung gusto nyo. Basta ako, wala akong pake. Di ba mga kababayan? O, ano na, mapanganib po na pangalanan, ito pong sinasabi di umano na pagbubunyag, balak na pagbunyag dito sa pangalang or sa code name, sa alias na Mary Grace Piatos. At saka mga kababayan, sino bang may pakalat nito? Sino bang may pakana nito na pagbubunyag? Tingnan nyo ha, sino rin ang nagpapakana na magre-resign na lang si VP Inday Sara? For sure ako, hindi po yan manggagaling kay Vice President Inday Sara Duterte. Kasi si VP Sara, bloodbath ang gusto niya. Ibig sabihin, lalaban siya hanggang sa huling patak ng dugo. Hindi literal, kabayan. Dadanak ang dugo, hindi literal. Na bloodbath. Ibig lang niya sabihin talaga, makikipaglaban siya hanggang sa dulo, hanggang sa pinaka matinding labanan, sagaran talaga na pakikipaglaban sa ngalan ng hustisya, sa legal na paraan, sa maayos at naayon sa ating saligang batas. Napilit ngayong binubutas nitong mga hunghang na mga dilawang tae at mga loyalistang tanga na ginagago ng bangag na presidente na si Marcos Jr. ayon sa kanyang ate. Okay, kabayan? Now, ano po ang magiging implikasyon nito? Ayan, paano kung malaman nila? Ito pala ay isang commander din ng MPA. Ginurgor din ng MPA. Kasi meron na po. Ayan isang mataas na opisyal daw pala ito si Hector Mabilangan. Parang familiar ito sa akin si Hector Mabilangan. Parang isa ito siyang na isa pelikula yata ang buhay nito eh. Tama ba ako? Nare-recall nyo ba mga ka-BMR, mga ka-DDS? Na ano nyo na ba ito? Napanood nyo ba ito? Alam ko parang mayroon itong pelikula, Hector Mabilangan.
Familiar na familiar sa akin tong pangalan nito. So na isa pelikula ito. Ito pala siya, ang kwento pala ay parang Mary Grace Piatos noon, no? At naibulgar nga dahil siguro nagpalit. Maka-MPE maka-MPE siguro yung administrasyon noon, mga panahon na yon, kakampi siguro ng mga MPE, di ba? Pre-nation, o sige, bulgar mo yan kay para okay lang na maano kami, pero bulgar mo muna yan para makuha muna namin. Tsogiin muna namin. Ayun, tsogi si Mary Grace Piatos, Ilyas Hector Mabilangan. Ganun ba ang gusto ninyo? Sino may gusto nito, mga kababayan? Sino may gusto nito na malaman ang mga confidential agent? Malamang sa malamang, ito'y hinala ko lang, ay yung mga kalaban ng pamahalaan. Kalaban ng gobyerno, it's either terorista, NPA, makakaliwang grupo, mga kurap, or mga gago, or mga kriminal, salot sa ating lipunan na naaapektuhan ni Mary Grace Piatos. Kaya gusto nilang malaman para gusto nilang gurgurin, kainin si Mary Grace Piatos. Tama ko hindi? Comment kung tama. Dahil tama ka, kabayan, eto, punta na natin. Ito naman si BBM, may tama naman sa lubot. Di ba yung kanyang sakit ay diverticulitis? Tungkol sa lubot, tungkol sa bituka. Mga kababayan, ito, nang magpakita, ito na siya ngayon. May mga kumakalat, mga post, mga kababayan, ito, may nakaumbok, 45? May nakaumbok dyan sa kanyang bewang na pinaghinalaan, isa itong bag. Dyan nga yan sa Telecom Summit 2026, Marcos urge cooperation to bridge rural internet. Ano daw yan? Gaps or apps? Ay nako, internet. Gaps daw, gaps. Siguro yung gap, yung mahina, no? Hindi makano. Hindi makagap, hindi makaagapay. So, Telecom Summit 2026 daw ito, mga kababayan. Hay nako, internet, katulad dito sa amin. Maihilang ng konti si Senior Hodas. Wala na kaming internet. Loading na, bagal-bagal na, BBM, mabagal na mabagal. Ngayon, mayroon ditong mga comment. Ito ay pinost ni Pambansang Dalaga ng Pilipinas. Miss Pam siguro ito, May ito anong caption nito? May caption nito, mga kababayan may comment ka dito, sabi, ito ba ay ito ay belt bag? Kasi kung belt bag nasa labas, di ba? Sabi dito ng nagsang comment, sabi, Ide Sikat, dapat pag dumi niya, palitan na kasi lalong babaho pag nagtagal. Saka di na yata nararamdaman na nadudumi siya. Kusa nang lumalabas. Sabi dito, mga kababayan, sabi ni Ide Sikat, parang iba naman itsura niya dito. Parang iba daw ang itsura na dito. Teka. Magsuklay nga ako, mangamot ako. Pati pagsuklay ko, pati may nagsita, nagteting naman kayo. Huwag nyo nang pansinin niya, nagsuklay lang naman. Makati. Kamot ko muna, Kati. Bahala ka sa buhay mo, magalit ka. Grabe kayo talaga, pati lahat na lang, pati pagsuklay. Si Marcos kaya ang bantayan ninyo. Si BBM kaya, ito, hanapin ninyo ito, bakit may ganito? Tulungan nyo kami. Hindi yung mga vlogger ang pinupunan yung Anak ng butakal kayo talaga, Anak kayo ng butakal na nakapon. May butakal bang nakapon? Ayan po, kitang-kita, mga kababayan, ang bukol na bukol may nagsabi dito, colostomy bag dahil hindi na makatae. Sabi ito ni BC Alqueza Parutya. May colostomy bag na yung Pangulo Ariel Carlon. Delikado, may bag, puno siguro, malapit na, sabi ni Windilino Tindoy. Baka puno na, dapat ng palitan, sabi naman ni Andy Po. Andy Po Castro. Nakalabas na pala siya, so totoo na buhay siya.
Kaya lang, may nakatagong bag sa gilid, sabi ni Jolie Sanchez. Ano ba sa tingin ninyo mga kababayan itong kanyang nakatagong bag sa gilid? Hindi naman niyang ganyan dati, di ba? Wala naman siyang ganyan dati. So, ang sa atin lang, ito mga kababayan, puwera naman na sarcastic. Maging totohanan lang tayo din dito. Wala naman din tayo talaga personal na pakialam dito sa personal na kalusugan ni Marcos Jr. Bagamat sinasabi na bilang public servant, dapat ipaalam niya sa atin. Pero sa batas po talaga mga kababayan, hindi po yan hindi po illegal, no? Na pwede po ang mga doktor hindi agad-agad ipaalam ng buong buo, no? Pwede magsabi lang katulad nitong pinapalabas ni Auntie Claire. Kaya lang mga kababayan, ito ang problema natin dito. Sinasabi ni Auntie Claire na okay lang naman siya. Okay lang naman si Marcos Jr. And yet, sinasabi nila, ito daw ay hindi malubha. Wala daw problema. Ang problema natin, paano mo ikukunik? Pinahospital nyo, nagpunta ng ospital. So, ibig sabihin ko, nagpunta ng ospital, sino ba ang mas credible? Yung taga-ospital o si Auntie Claire na magpaliwanag tungkol sa sakit niya? Di ba taga-ospital? O ngayon, sasabihin naman ninyo, hindi kasi nga bawal dahil mayroon pong relationship ng patient at ospital. Bawal po ipaalam ang tunay talagang karamdaman o sakit ng isang pasyente. Which is, agree tayo dyan, oo, bilang privacy. Bagamat siya ay presidente, mayroon pa rin po daw ito privacy mga kababayan, ha. Tayo po dito ay, hindi naman po tayo sobra naman na parang hindi na lang natin tinatanggap kung ano talaga mga totoo. Pero kabayan, ito lang naman ang sa akin. Oo nga, tinatanggap namin yan. Sige, pagpalagay na natin, okay. Pero, hindi ito yung makakapagpayapa, hindi ito makapagpapahinto ng haka-haka ng taong bayan na mayroon talaga siyang malubhang sakit. Katulad nito, hindi naman ito usual na nakikita noon. Gets mo, kabayan? Hindi ito usually na nakikita natin. Kaya syempre, lahat ng nakikita natin sa Pangulo, ikaw, di ba, mag-aalala ka kung ano ito. So, para wala nang alalahanin, para wala nang alakaka, maiwasan ng conclusion, why not? Na mismo na ang doktor o kaya DOH maglabas ng detalyado kahit maigsi lang. Di ba ang taong bayan, payapa na tayo. Tama hindi? Di ba? After all, kabayan, sinasabi naman nila na hindi naman delikado. Sabi nga ni BBM mismo, di ba? Hindi ito life-threatening. Hindi pala life-threatening, bakit hindi nyo mailabas yung result ng doktor? Tama ba ang logic natin, di ba, mga kababayan? Di ba ganon? Logically lang ang pinag-uusapan natin dito. Hindi naman pala ito life-threatening. Sure na sure kayo eh. Maayos naman siya eh. So ipakita nyo na lang. Ewan ko kung nakukuha nyo yung point ko, kabayan. Di ba? Parang ikaw, halimbawa. Ang dami mo pang, di ba? Parang gano'n tayo. Ang dami mong satsat, ang dami mong ito na nga, ang resibo. Di tapos. Di ba? Pero hanggat tinatanong ka, may sukli pa ba ito? Magkano ang binili mo? Magkano ang sukli? Magkano ang natira? Sasabihin mo lang, ang natira na lang 2 piso, ang natira na lang 1 piso, 100 na lang sa 1,000. Tatanungin ka naman ngayon, ano ang mga binili mo? Ganito ganon. Para matigil na, ito resibo. Ayan na lang. Walang maraming usapan. After all, confident ka naman na tama naman ang nasa resibo. Nagigits niyo ako, kabayan? Hindi lang tayo dito para manira, hindi tayo dito para makapag-criticize lang dito sa Pangulo. Tayo rito ay ini-enhance natin ang kanilang mga isinishare na mga informasyon. Lalo na nga ito si Auntie Claire. Kasi the more na iniiwasan nila ito, the more na nagkakaroon ng mas malawak na conclusion at haka-haka ang taong bayan.
Which is, kung talagang susundan mo rin ang kanilang lohika, simple lang naman eh. Wala naman palang life-threatening dito sa kanyang kalusugan. Nagpa-doktor kayo. So, ibig sabihin, may medical report yan. Kahit nga ikaw, ordinaryo ka lang di ba may medical report? May medical certificate, di ba? Tama, hindi. Anak ng titing naman kabayan, para naman tayong walang hindi tayo nakaranas ng hospital. Aba, swerte mo kung hindi ka nakaranas ng hindi na hospital, di ba? Kaya hindi mo alam ito. Pero kahit hindi mo alam ito, the fact remains na mayroon talagang ganyang proseso. So yung proseso na yon, confident ka naman pala na wala ito, not life-threatening, nagpunta ka ng St. Luke's, ipakita mo. Para wala nang agam-agam ng taong bayan. Pero sorry, kung hindi mo ilalabas, hindi naman kayo namin pipilitin. Pero, hindi nyo rin kami pwedeng pigilan na magkaroon kami ng mga agam-agam at haka-haka. Gets nyo? Katulad na nga lang nito, nakikita visible Ano yan? Sabi naman nila, masyado lang kayong mapaghanap ng mga O kung masyado lang kami mapaghanap ng mga ano yan? Hindi naman pala masama pinigyan mo lang, di ba? Ganun mo lang kaagad. Hindi naman pala masama Wala namang masama dyan, di pakita ko. Ano nyo mga kababayan ng point natin dito? Sige, shoutout doon sa nagsabing madaldal daw ako. Sorry. Sorry. Doon ka na lang sa hindi madaldal. Doon sa pipi, hindi yun madaldal. Basta kami rito, sayang ang wrinkles. Kailangan namin dito tumawa. Laughter is the best medicine. Kita nyo yan, Hindi na makatawa. Hindi na makatae. Base lang yun sa mga comment, Hindi na daw makatae. Ayan, Ayan, tumawa Tumawa pala. Kabayan. Kaya lang, napangiwi dito, hindi makatae. O baka naman nandyan na nagtatae na dyan, Sintabi sa mga kumakain. Yan, kabayan. So, ito na, yung multo ni BBM ngayon, Panoorin nyo. Magandang umaga mga kapatid, ako po si Bril Montalvo ng News 5 at nandito nga tayo ngayon sa Bayabas, sa Surigao del Sur kung saan kagabi pasado alas 11 naglandfall itong ngang si Bagyong Basyang. At ngayon mga kapatid ay nagsasagawa ng road clearing operation itong ngang lokal na pamahalaan ng Bayabas kasi may mga landslide na naitala kagabi at itong daan na ito dito sa may Barangay Balete ay not passable pa kasi nga sa nangyari nga landslide kagabi dulot ng paglandfall ni Bagyong Basyang. Ayan mga kababayan Ayan po ang mga balita ngayon. Yan po yung mga multo ni BBM. Ito pa, multo ni BBM paparating na ngayon. Isa ang Abra sa nabiyayaan ng malaking pondo para sa flood control projects. Pero sa haba ng listahan ng mga proyekto ay marami pa rin ang hindi natatapos. Kahit paso na ang kontrata. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Dobby de Guzman. Maraming bahay sa Barangay Kalaw sa Bukay Abra ang nakatayo malapit sa Abra River. Kinakabahan ng mga residente tuwing umaapaw ang ilog. Kaya nang itinayo ang flood control project na ito, napanatag ang kanilang loob. Mas okay na po ngayon kahit papaano naman. May naitulong din po yan. Pero may napansin sila sa proyekto. Habang tumatagal, sir, medyo nasisira. Ayon kina Jumayla at Baby Ann, mula nang manalasa mga malalakas na bagyo ay unti-unti na raw lumulubog at natatabingi ang itinayong flood control project. Yung wala pa pong bagyo, okay pa po yan. Maganda pa po yan. Pero nung may bagyo na po, medyo gumanon po yung yung gabyon. Base sa transparency portal ng DPWH, nagkakahalaga ng higit 137 million pesos ang Kalaw Flood Control Project. Nagumpisa ang proyekto noong January 14, 2025. October 23, 2025 ang expiry date. 2026 na. Pero nasa 75.6% pa lang ang natapos. Ang may hawak sa proyekto, ang MG Samidan Construction, isa sa mga tinukoy na top contractor ni PBBM. Ayan na mga kababayan.
ang top contractor ni PBBM na MJ Samidan. Eto na mga kababayan, mga multo ni BBM naglalabasan na. Asan pa ang multo ni BBM, ha? Asan pa? Ito, kabayan, ang multo ni BBM. Pas na si Haring Araw at maging dito ngayon sa Butuan City, Agusan del Norte ay napakainit na ng panahon. Napakalayo ng sitwasyon kahapon na buong magdamaga na umulan. At binisita nga natin, Lord, kaninang umaga itong lugar sa Surigao del Sur kung saan naglandfall nga kagabi, pasado alas 11, ito nga bagyong Basyang. Grabe mga kababayan, ano? Ayan, no? Ang nangyayari ngayon dyan ay bahang-baha na naman. Nasaan na yung mga flood control mo, Marcos? Kaya alam nyo, kabayan, marami po silang paraan na ginagawa upang ma-divert ang isyo at mapokus na naman dito sa walang kakwenta-kwentang impeachment kuno kay Vice President Inday Sara Duterte. Pero ang multo ng ghost project, mga flood project, mga ghost project na flood control ni Marcos Jr. ay patuloy pong magmumulto. Patuloy pong magmumulto, ha? Buwan-buwan, dahil halos buwan-buwan dinadalaw po tayo ng mga malalakas na mga bagyo sa buong Pilipinas. Ang tanong na lang, kabayan, wag po sana mangyari matulad ang nangyari sa Cebu na marami po ang mga namatay nating mga kababayan. Dahil sa ngayon, mukhang wala pa rin pong solusyon na nagagawa itong Marcos administration. Kaya kabayan, ano sa tingin mo? Itong multo ni Marcos Jr. ay patuloy pa bang magmumulto? O ano ang mangyayari? Ano sa tingin nyo mga kababayan? Ha? Ngayon, balikan natin itong sinasabi mga kababayan na tawag nito yung prosecution, no? Ay hindi pala, yung mga abogado ni BP Inday Sara para naman doon sa kapanatagan natin. Huwag po tayong matakot dyan sa impeachment kay BP Sara dahil mayroon po siyang ganitong katindi ng mga abogado. Bakit ayaw? Show of force. Ilang mga bigating abogado ang dedepensa para kay VP Sara sa kanyang impeachment trial at hindi sila bago sa mga high-profile na kaso. 30 years ago sa Curatong Baleleng case, pinagtanggol nila ang isang pulis na ngayon makakalaban naman nila sa prosekusyon. Ang iba namang personalidad sa kaso magiging senator judge sa susunod na kongreso. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Kita nyo kabayan, si Curatong Baliling pala noon, pinagtanggol ng isa sa mga abogado dito ngayon, na ngayon ay nagtagumpay siya. Naging senador at lumaban pa nga pagka-presidente, talo lang mga kababayan. So ngayon, ito pala, malulupit itong mga magiging abogado. 16 po itong mga kababayan, abogado ni BP Inday Sara. Panoorin natin ang kanilang mga kriteria. Magkahalong bagets at veterano ang 16-man defense panel ni Vice President Sara Duterte para sa impeachment trial niya. Sa unang tingin, parang bagong lineup, pero may familiar faces din. Nandyan si Philip Siegfried Fortun, veteranong litigator na kilala sa malalaking kaso. Kasama rin ang kanyang longtime partner na si Gregorio Narvasa II, anak ni dating Chief Justice Andres Narvasa na naging lead defense counsel noong impeachment ni Erap Estrada. Hindi lang sila, kabilang din ang ilang bigatin sa litigation gaya ni Sheila Sison na matagal nang lumalaban sa Sandigang Bayan at criminal cases. Pero bukod sa mga veterano, lumilinya na rin ang new generation sa legal arena. Marami sa kanila bago sa bar, galing sa top universities at may mga natatanging background sa debate, litigation at human rights work. Kasama rito sina Maria Celina Golda Fortun, Carlo Joaquin Narvasa, Miguel Fernandez na dati ring band member ng Lola Amor at Justin Gular na multiple-time debate champion.
Siyempre, nandyan din ang malalapit kay VP Sara, kagaya ni Michael Poa na dating Chief of Staff niya sa DepEd at si Reynold Monsayak, dating OVP spokesperson at class valedictorian ng law school nila ni VP sa San Beda. Ay, grabe. Ang 16 na abogado nagsumite ng entry of appearance na ad cotelem kahapon sa Senate Secretary. May agam-agam dito si Senate Minority Ayan mga kababayan ha, isinite ko lang po ito. Ganito pala katindi, kalalakas ang criteria nito pong mga abogado ni BP Inday Sara. Grabe ano mga kababayan. Ganyan pala kabigat. 16 po ito. Pinaghalo pong mga veterano at mga bagito. Na yung mga bagito, abay champion sa debate, ito naman, class valedictorian pala ito nilang BP Sara. Sa Sambida, anak ng titing. Saan pa ba? Di ba? So talagang magkakaigit-igit talaga igit na. Marka, di nakaigit. Buisit talaga itong BMR na to. Binubuisit ako talaga, sabi ng isang tarantadong troll, no? Asar-asarin na lang namin kayo. Ito pa mga kababayan, dahil dyan, nagpupunta na lang sila rito. Panoorin nyo lang ito ha kabayan, kasi para magkaroon lang tayo ng refresher kung paano po nila ngayon ginagawa ang matinding paninira kay BP Inday Sara. Paninira na lang po, hanggang dito na lang po sila kasi alam pa nila hindi na po sila mananalo sa 2028. Ayan po kabayan, no? Nabuking ang umano'y malisyosong paggamit ng ChatGPT ng PR firm ng anak ni ultra-bilyonaryo Yossi Tangco. Ang goal, siraan daw si VP Sara noong eleksyon. Yan ang agenda report ng ating Mojo, Joan Manalo. Banned na ng OpenAI ang Philippine ChatGPT accounts na napapabalitang ginagamit ang platform para mag-generate ng social media comments na pumupuri kay President Bongbong Marcos at tumutuligsa naman kay Vice President Sara Duterte. Sa report ng OpenAI na may pamagat na Disrupting Malicious Uses of AI, sinabi nito na may ChatGPT accounts na ginagamit ang kanilang AI platform para gumawa ng English at Taglish comments in bulk volumes. Ang mga nasabing comment, posted daw on TikTok and Facebook at nakapokus umano sa mga politikal at current events sa bansa, partikular na sa hidwaan ng Duterte at Marcos camps. Revelasyon din ng OpenAI, konektado ang aktibidad na ito sa Common Sense, na isang commercial marketing company sa bansa na nakabase sa Makati City. Ang founder at tumatayong CEO at president ng kumpanya, ang bilyonaryo na si Joseph Agustin Tangco o mas kilala bilang Jager Tangco. Kilala rin si Tangco bilang pinakabatang board member ng Philippines First Insurance Company Incorporated. Naupo siya noong 2016. Siya rin ang president at CEO ng Maestro Holdings, Philippine Life Financial Assurance Corporation at PhilCare. Kasalukuyan din siyang kasapi ng Board of Directors ng STI Education System Holdings bilang Vice President for Investor Relations. Ulat ng OpenAI, ginamit umano ng theater actor o ang mga nasa likod ng comments ang ChatGPT para i-analyze ang social media post tungkol sa political events sa bansa, lalo na tungkol kay PBBM. Ginamit din nila ito para mag-suggest ng appropriate themes bilang reply sa mga nasabing post. Sunod naman nilang ginamit ang AI platform para mag-generate ng maiikling comment na kadalasang may 10 words na haba na naaayon sa proposed themes. ChatGPT din ang naging instrumento. Kaya pala mga kababayan, no, Inday Lustay, Sara Mau, mga maiigsi lang, no? Kanila pala ito. Grabe, pinupundahan pala talaga mga kababayan. Ito yung anti-Sara po, no, na PR firm. Para makapag-generate ang theater actor ng PR pitches at statistical analysis na naging daan para mabuo ang 5 TikTok channel na pinopromote daw ang Pangulong Marcos. Tinawag ng OpenAI ang operasyon na ito bilang Operation High Five. Nagsimula raw mag-post ang 5 TikTok account na ito nitong mid-February. Sa Facebook naman, ang mga comment na mula sa nasabing operasyon ay madalas nakikita sa mga post at report ng iba't ibang news outlet. Posted din daw ito sa mga kagagawa lamang na Facebook account at madalas ay wala pang online friends. Ilan sa mga komento,
patama o parinig kay VP Sara. Dahil dito, mas umiigting pa raw ang tensyon sa pagitan ng dalawang kampo. Wala pang komento o reaksyon ang Common Sense tungkol sa report ng OpenAI na unang nilabas noong June 5. Para sa agenda, Joan Manalo, mas umiigting pa raw. Kita nyo, kabayan, ganyan po pinunduhan nila, kaya nagka-kunik-kunikta po ito. Na-booking din ni Congressman Paulo Marcolita, na mayroon pong 50 million para lang po sa mga troll pambayan. Grabe, ano? Ito po yun, nagkakunik-kunikta na po talaga. Dito po sila nagre-result. Ang kanilang resulta ngayon, ayun, bulok ang gobyerno ng administration na to. Dito po sila nag-focus. Sirain po ang Sara Duterte. Grabe. Kaya lang, kahit anong paninira ninyo, wala po kayong magagawa. No, wala po kayong magagawa. At siguro mga kababayan, napanood nyo naman dito nung nakaraang araw, siguro yung isa nating nireaksyonan dito na video na aminado po ang mga congressman na hindi na po ito makakarating at matabang na po dito sa mga congressman ito nga pong tinatawag na ito pong tinatawag na impeachment dito kay Vice President Inday Sara Duterte. At hindi nakataka-taka ang nagsalita nito mismo ay isang matindi at malapit nilang kakampi, ito ngang si Puno na punong-puno din ng to eh. Di ba? Punong-puno rin ito ng ewan ko kung anong puno ito, mga kababayan. Pero alam nyo, sa totoo lang, maliwanag naman pa sa sikat ng araw na wala na po talagang patutunguhan itong impeachment. Isa pa, kabayan, kung bakit natin nasabi na sila na rin ang naglulubog ng sarili nilang hukay, no? Dahil nung si BBM ay in-impeach, sinampa ng impeachment, ay ginawa nila ng mabilis at mahigpit na patakaran dyan sa Kongreso, no? Ano yon? Yung binusisi nila, hindi nila po pwedeng kaya nilang dinismiss kaagad yon dahil hindi daw mako-convict si BBM doon. Which is, kung tutuusin, pwede naman yun no? Pwede naman yun, hindi pa naman kailangan na alamin ang ebidensya sa part na yun. Kaso, hinigpitan nila. So, sana, itong ginawa nilang paghihigpit dito sa kaso ni BBM, ay ganun din ang gawin nila sa paghihigpit dito kay Vice President Sara Duterte. Na ano yon, kabayan? Yung mahigpit nila na patakaran, kaya nila binasura ang impeachment ni BBM dahil nilapatan nila ng napakahigpit. Baka ang problema, baka mamaya mahigpit kay BBM pero pagdating kay BP Sara, maluwag. Pero nakamasid ang taong bayan. Hindi napapayagan ng taong bayan yung ganyan ninyong gagawin. Kaya kung ako sa inyo mga kababayan, manawagan po kayo, puntahan nyo po ang mga Facebook page ng inyo pong mga kongresista, mga congressman, at sabihan nyo po, i-chat nyo po, sabihin nyo na hindi kami papayag na pumirma-pirma ka dyan sa impeachment kay laban kay BP Inday Sara. Para po mga kababayan, malaman niya na umaangal po kayo dyan. Kasi kayo po ang ginagamit na dahilan Sinasabi nila, kayo daw dyan, lalo na kayo dyan sa Mindanao, mga kababayan. Tandaan po ninyo, wala pa pong naging presidenteng galing Mindanao, si Tatay Digong lang. At napakaganda po ng nagawa sa ating bansa, hindi lang po sa Mindanao. Kaya kung gusto nyo po, maulit ito na magkaroon rin ng magandang pagbabago sa ating bansa, huwag natin pakawalan itong si BP Inday Sara. At itakwil natin itong mga tambalos-los natin mga congressman. Tandaan po ninyo, itong mga congressman, balimbingan lang po yan kung sino yung nakaupo. Tandaan ninyo, itong mga nandyan ngayon na mga congressman, karamihan po dyan halos, sumipsip po yan kay Tatay Digong. Pati nga yan si Abante. Lahat yan halos nagsipsipan yan. Kaya lang, nung wala na si Tatay Digong, anong nangyari? Di ba? Lahat yan mga kababayan, nagsipsipan yan. Pati kaya si Akop Oo, lahat yan. Nakisakay yan sa kasikatan ni Tatay Digong. So, ano yan, tiklop lahat yan. Ganyan po ang bulok, ang pangit ng sistema sa ating bansa ng politika. Kung sino nasa posisyon, wala. Mapipilitan tumiklop ng tuhod kahit mabuti pa ang prinsipyo ng isang politiko. Salamat na lang tayo dahil mayroon pong mga Duterte na hindi po lumuluhod
sa kurap na mga politiko, hindi po lumuluhod sa kurap na sistema ng ibang mga politiko. Nanindigan po sila, kisihudang ipakulong sila, pahirapan sila, hindi nila po inalintana. Kaya ikaw, na supporter ka, ako na vlogger, supporter ng mga Duterte, marapat lamang na manatili tayong matatag, magkaisa, at hindi tayo tatahimik hanggat hindi natin nakamit ang tunay na hustisya. Na ano yun? Ipaglaban natin ang ating bansa na patuloy pong ginagahasa nito pong mga dambuhala, mga magnanakaw na mga politiko. At ang mangunguna sa atin ay ang mga Duterte na yan. Kaya ipaglaban natin ang mga Duterte, huwag po tayong titigil. Oo, nakakapagod. Oo, nakaka-frustrate. Oo, nakaka-stress. Pero sa tingin mo, pag tumigil ka, anong magiging resulta? O bubuti ba ang ating bansa? O mas lalong sasama? Kabayan, ikaw nang makakasagot niyan. At sagutin mo yan sa comment section. Kung sa tingin mo, kaya ayoko nang makimanood kay BMR. Ayoko na manood kay ganito, kay ganun mga vlogger. Wala naman nagyayari. Puro parehas lang. Presidente pa rin si Marcos. O, kung ganun ang mo, sagutin mo rin ang tanong ko. Bakit? Pag tumigil ba tayo, maganda na ba ang bukas? Pag si Marcos pa ba ang presidente, maganda pa rin ba bukas? May babalik ba ang mga ninakaw? Pero puro sure, ako, once na si BP Inday Sara Duterte, ubos, balik lahat yung pera na nawala sa ating bansa. Itaga nyo sa bato yan, kabayan. Ako naniniwala ako dyan. Hindi ako nagpa-promise dahil hindi ko naman magagawa yan. Pero sa paniniwala ko, kayang gawin niya ni BP Inday Sara. Bakit? Wala po siyang bagahe. Kaya nga, bukod tangid lang po ang mga Duterte ang mayroong kakayahan. Labanan po itong mga magnanakaw sa gobyerno. Sila po ay wala po silang bahid ng pagnanakaw. Kung sang-ayon ka dyan, salamat. Kung hindi ka sang-ayon, comment mo dyan kung bakit hindi ka sang-ayon sa aking analysis. Okay, kabayan, punta na natin ang inyong mga comment section. Pa-shoutout. BMR, I am Bito Iguna watching from Dinagat Island. Ayan, shoutout sa iyo ha. Dumaguete City naman si Victor Mendez. Silent viewer naman from California, si Virgie Gonzalez. Ciao, Sir BMR Channel OFW from Italy. Oy, buongiorno sa Italy. Reginab, yan. Ito si Hari Raj Dula sa sa United Kingdom. Bagamat mayroon din siyang karamdaman, ay natutuwa siya sa ating video. Thank you ha sa mga natutuwa. Uy, mayroon tayong bago, Genoveva from Bangladesh. Wow, Bangladesh overrun. Mayroon na tayo ritong viewers from Bangladesh ha. Watching from Maryland, USA. Natutuwa ako sa iyo, lalo na ng tawa mo, sir. Naluluka lalo ang mga troll, sabi ni Lynn Bugas. Okay, tama. Sayang ang wrinkles. Yamiti ko disay. Shoutout po from Butuan, sabi ni Estera Dasal. Good afternoon, BMR. Duterte pa rin. Solid North. OFW. O Vilma. Permi taga Bohol ko. Sir, permis nagsunod imong programa. Junior Torrijos. O, reply naman si Cathy. Salamat Cathy ha. Duterte pa rin kami. Pasay City naman o. Sir Gian. O, Pasay City naman siya o. Duterte family naman watching. Sabah, Malaysia. Apakabar sa Malaysia. Imelda, terima kasih banyak ha sa mga viewers natin sa Malaysia. Sir Bimar, 56 pa lang ako pero naabutan ko yung makakuha kami ng tingin as sit-sit. Makuha kami sa tingin as sit-sit lang. Sundos pamaran. O, kita mo? O, yung makuha ka sa tingin, diba? Sit-sitan ka lang noon. Ganun eh. Jocelyn Cristobal, PRRD Bayani, shoutout watching from Saudi Arabia. God bless you, BMR. Ayan o. Oh, shoutout BMR from Taytay Rizal, Imelda. Ayun si Imelda. I love you. I love watching your program. Kaya lang tumaas ang BP ko. Pansin minsan very happy ending naman. Sabi ni Tit. Oh, kita mo. ayos, happy ending lang tayo dito ha, Ma'am Teresita. Correct, buhay na bayani si Tatay Digong. Oh, kita mo. Buhay na bayani talaga si Tatay Digong.
Ayan, si PhilHealth daw, si Casey. Kailan maalis si Garcia? Sabi naman itong isa. Tuwang-tuwa ako, araw-araw ako nanonood. Sabi naman ni Just Toquero. Yun, salamat Just Toquero ha. Duterte forever. Sabi naman ni Erlinda Agunos. Hello everyone here, sabi ni Merna Magno. Makatawa ko nimo BMR. Oy, ayaw call, sayang ang wrinkle, sabi ni Annabel Ventura. Ayaw call, mata pa ko call. Sayang ang wrinkles. Ay, mga kababayan, maraming salamat muli sa walang sawa ninyong pagsubaybay, paglalike at pag-share ng ating mga video. Ay, hala, hindi ko pala napakita ang comment section ninyo, Oh, di ba nabasa, narinig nyo naman siguro, ayun, Ayun yung comment section, guys. Ayun, Oo, hindi ko pala naipakita sa inyo. Di bale, basta narinig nyo naman yung mga pangalan dyan. Okay, maraming salamat muli. As usual, Pilipinas. Bye-bye!